guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa apat na pinaka-importanting requirements sa pag-abroad. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, ang pag-uusapan natin ay yung sa pinakamahalaga na apat. Although marami namang hihingiin sa inyong agency, pero ito po dapat ang i-prepare ninyo bago kayo pumunta sa agency. Ang unang-una natin guys ay ang dapat may passport kayo. Yung passport, dapat na ang validity nun is at least 3 years. Bakit 3 years? Kasi po, ang kontrata natin is 2 years. Tapos syempre, ipaprocess pa yung papers nyo. So, hindi natin alam kung hanggang kailan bago kayo makaalis. So, kung mag-i-expire na siya bago matapos yung contract nyo, very hassle sa inyo at sa side din ng employer. So, ang mangyayari ay kailangan karamihan sa mga agencies at least hinihingi nila na 3 years ang validity up. Kasi guys, kung yung passport nyo tingin nyo is hindi na 2 years na lang, i-renew nyo na bago kayo mag-decide na mag-apply. Then yung second natin is PSA, NSO, birth certificate, kung ano man tawag dyan. Kailangan kumuha kayo ng original niya kasi yan yung pag-aanuhan ng pangilanan o pagkakakilanlan nyo. So yun, hinihingi talaga ng agency yan. Then ang number 3 is ang high school diploma. Guys, ito pinaka-importante to, wag yung pipikiin, lalo na kung a-apply kayo dito sa Singapore ha, kasi sila dito very high-tech, madali nilang matrace talaga kung peke or hindi ang documents nyo. Kung dati nakakalusot yan, ngayon dito hindi po talaga pwede. So alam natin kung anong kaparusahan ng pagka nag-fake ng documents. So yun guys, ako po is college level, pero hiningi pa rin po sa akin yung diploma ko nung high school. Kaya napaka-importante po ng high school diploma. Bali guys, ito sa Singapore, hindi naman importante kung nakapag-college ka o hindi, as long as may high school diploma ka. Tapos guys, kung may problema yung kalimbawa nabahaan kayo o nawala na yung ano nyo, kailangan sabihin nyo agad sa agency nyo or sa agent nyo na ganun yung situation na pagdating doon sa high school diploma nyo kung wala na, hindi nyo nahawak. Kasi para magawa ng paraan kung paanong gagawin, sila yung mag-a-advise sa inyo kung anong gagawin, or kung may kakilala kayo na parang paano nyo kayo magkakaroon ulit ng high school diploma or kung ano man, gawin nyo na bago kayo mag-apply. Then, yung pang-apat na sinasabi ko sa inyo is very easy to, pero syempre pag mag-apply kayo, kailangan nyo talaga ng biodata. So yun guys, kailangan nyo ng biodata. Then, syempre pag nag-ano kayo ng biodata, dapat may 2x2 picture kayo doon, na dapat guys ay white background ha, katulad nito. Tapos, yun lang naman guys ang pinaka-importante talaga. Pag nagpaano kayo ng 2x2 ID, ano na rin kayo, nagawa na rin kayo ng 1x1. At guys, damihan nyo na po ha, please lang. Kasi yung agency, tapos ang medical nyo, pag PIDOS nyo, pag OWA nyo, humihingiin sila ng mga IDs nyo. So, hindi nyo na kailangan magpala picture pa ulit. Magpaano na kayo ng maraming copies. Kung pwede, tig 10 na 1x1, 10 na 2x2. Tapos guys, katulad nitong sa akin, yung ganito, naubusan ako ng 1x1, so yung 2x2 na lang, kinat ko na lang, buti na lang nakat siya. So yun. Tapos ito, yun nga, yung sample ng 1x1, yung hiningi sa OWA ko. So yun, meron ako naibigay agad. Meron akong kasama nun, wala siyang sa agency naman hinihingi na to kasi kailangan to bago ka makapasok ng OWA. So, nagpa-print, nagpa-ano pa siya, nagpa-picture pa siya ulit. Magkano yung mga malapit sa agency ng mga papicturan, mahal guys. So, kaya ako sa inyo, kung merong mura sa inyo, magpaano na kayo ng maraming copies niyan guys. Okay na yung sobra, kasi ako yung 2x2 ko sumobra. Okay na yan na sumobra, wag lang kulang. Kaya nga katulad nitong nangyari sa akin ng sa PIDOS o sa OWA, yun, nakulangan na ako ng 1x1, so kinat ko na lang siya guys. So yun nga, para hindi kayo matulad sa akin na problema, at least nagawan ko to ng paraan. So yun guys, magpaano na kayo ng maraming copies. Tapos guys, ang technique lang po talaga ha, white na background ha, ang kailangan meron kayo. Tapos guys, meron po sa agency, humihingi din sila ng full body picture nyo, naka white dress, white t-shirt kayo. Dapat guys ha, napaka nyo, decent nyo tingnan, nakatay yung hair nyo, walang masyadong makeup ha, kasi ang applyan nyo DH, hindi kung ano-ano. So yun, dapat lang malinis kayo, napaka neat yung tingnan, tapos nakaganon. Pero yun guys, nasa sa inyo na lang,
kasi ako dati online ako, pinasa ko sa agent ko yun, nagpicture ako white background, tapos nakaganon ako, naka whole body picture ako, naka shoes, naka jeans lang naman siya, tapos naka t-shirt ng white. Kailangan di sexy ha, kasi DH nga ang applyan nyo. So yun, napakalit yung tinan, tapos nakaganon siya guys, yun. Pero hindi ko alam kung yung agency nyo hihingi sa inyo, pero kung gusto nyo naman maging advance, pwede din kayo magpa-picture ng whole body na ganon nga, na naka white t-shirt, tapos naka ganon. Pero yung agency na mag-aano sa inyo, explain yan. So yun guys, ang pinaka for na requirements lang talaga na pinakakailangan nyo is passport, PSA, at saka high school diploma, at saka yung biodata. Yung tatlo guys, lagi kayong mga sinasabi ko sa inyo, mag ano kayo ng copy, magpa-xerox kayo para sa inyo. Kung hinihingi ng, kasi guys hihingi ng agency yan yung during pag-process, hihingi ng agency yung original nyo while kayo, pinaprocess kayo. So yun, dapat may mga xerox kayo guys. Tapos guys, hindi ko alam kung sa OWA ba to or sa PIDOS ko may nag-offer ng ganito. Guys, pag may nag-offer ng ganito sa inyo, kumuha kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi monthly tayo magpapadala sa Pinas, and ito talaga guys, may may ATM to na nasa Pilipinas, kaso nga lang ang nangyari nung time na yun, nawala nila yung ATM ko. So yun, naging hassle na. So doon ko nalaman na kung gaano kahalaga to, kasi nung nag ako dito sa ganito, ang charge lang sa akin is wala pang $1 nung via ATM nung time na yun. So, wala pa siyang parang, palagay mo po 30, parang 30 something, 30, palagay mo, okay, i-round out natin ng $1. So, palagay mo 41 pesos lang ang charge sa akin bawat transaction ko pag nag-send ako ng remittance sa Pinas. Pero ngayon guys, kung maabot na siya ng nasa 100 plus, kasi nga via Gcash ko na siya sinisend, kasi nga wala na akong ganito. Tapos nung pina-check ko sa pamangkin ko yung account ko na to, kasi guys, 4 na taon na rin naman ako dito. Sabi niya sa akin, kasi may pamangkin ako nagtatrabaho sa BDO, sabi niya sa akin is expired na daw yung wala na, hindi na, inactive na tong aking BDO. So guys, kung may nag-offer sa inyo, grab nyo to guys ha, wag nyo tong deadmahin. Parang 100 pesos yata ang pag, nung time ko ha, yung pag nag-open account ka ng ganito, mag-open account ka, tapos iwanan mo yung ATM sa kung sino man yung papadalhan mo sa Pinas. Tapos ito, copy nyo lang itong passbook. Kasi napaka-importante ito, kasi hindi na kayo pupunta ng excuse me, ng Lucky Plaza para mag-remittance center, or hindi na kayo online man, hindi na kayo mag-Gcash, kasi ang service charge sa Gcash is $3.50. Ang katumbas nun guys is parang multiply nyo sa 41 pesos. So yun, kaya malaking tulong tong ganito, kasi ang charge nito ay less than $1 ang service charge nito.